Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, yari kay Baste. Susunod sa yapak ni former PRRD. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin ito. Etong si President Bongbong Marcos Jr. tiniyak ni PBBM na hindi lang puro salita, kundi may konkretong resulta ang aasahan ng taong bayan. Sa nalalabing taon ng kanyang termino, anya, na may aasahang makabuluhang pagbabago sa ang bawat Pilipino. Ha? After 3 years mga kababayan, ngayon lang sisimulan ang aasahan natin na magkaroon ng makabuluhang pagbabago, 'di ba? Oh, ngayon lang mga kababayan, no? Eto, nangangako na naman siya, 'di ba? O pangako na naman po ito na magkakaroon ng konkretong resulta, para sa taong bayan sa nalalabing termino niya. Sino po ang magpapabudol? Tumaas po ang mga paa. Ah, Wag na kamay. Ay, ano na eh. Sobra na ito, 'di ba? Wag daw, ito sabi, for the change, change for the better. Sabi po ni President Bongbong Marcos Jr., I absolutely insist that in 2028, when I leave this office, there are significant and tangible changes for the better in the life of each Filipino. Talaga ba? Okay, anyway, pangako na naman po ito mga kababayan, no? Ay, nako. Hanggang kailan? Baka next year, mangangako na naman ito. Na magbabago na ang buhay ng bawat isang. Marami po ang nagbago. Simula pa, alam niyo po mga kababayan, di ba? Nung panahon po ni former President Duterte, sinisisi po nila itong Pogo. Pogo, di ba? Yung online mga games. Pero, sa panahon po, sa administrasyon pong ito, mga karubyo natin, mas namayagpag ang mga Pogo. Bakit? Marami na pong naging addict sa mga sugal na yan. Sa totoo lang. Pero sinisisi nila sa nakaraang administrasyon. Where in fact, sila po ang promotor. No? Ang administrasyon, bakit ko nasasabi? Kasi wala naman silang ginagawa dyan sa mga online games na yan. Nandyan pa rin, di ba? At marami na ang buhay na nabago. Tama po kayo. Kaya nga gusto ko lang i-connect yung mababago yung buhay ng bawat Pilipino. Wag naman sana, no? Piliin nyo lang yung mga adik talaga sa mga sugal, di ba? Sila lang po ang binabago ninyo. Pero yung mga matitinong Pilipino, stay lang kayo dyan, stay lang tayo dito. Huwag tayong magpadala ng mga ganyang mga toka-toka. Actually, sa totoo lang, ito sabihin ko na lang din po sa inyo mga kababayan. Dito po sa ating munting channel, meron pong mga gusto magpa-promote ng sugal. So, ayaw po natin ng mga pogo-pogo, di ba? Ayaw po natin yan. Kasi, baka tayo pang pagsimulan na kung bakit sila malululong dyan sa sugal na yan. Anyway, napapaano na tayo sa usapan natin. What I'm trying to point out dito mga kababayan, sana hindi na ito puro salita. Ito sabi niya, tiniyak ni PBBM na hindi lang puro salita. Ibig sabihin, in the last 3 years, puro lang talaga sila salita. Wala silang ginawa. Anyway, eto, kaya malungkot nang nasa thumbnail, malungkot si PBBM mo, ang lungkot-lungkot. Ito pa, if you're not helping, get out of the way, sabi niya. Ito naman po ay patungkol sa mga opisyal ng gobyerno, mga kababayan, na napalitan ni President Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang gabinete, di ba? Kahit daw kaibigan ka pa, kahit sino ka pa, basta hindi ka nagtatrabaho ng maganda sa kanyang administrasyon ay tatanggalin ka niya after 3 years. Ngayon lang po na-realize.
kayo na lang po ang magano, kayo na lang po ang humusga mga kababayan. After 3 years pa ha, natulog muna ng 3 taon bago uy, teka lang. Wala nang ginagawang mga hinayutak na to kundi mangura. Ano ba ang ginagawa nila? Oh. Ngayon, iba nang sinasabi na naman, di ba? Yan ang mahirap dito. Paiba-iba ng sinasabi ang ating presidente, di ba? Paiba-iba ang sinasabi. Yan ang mahirap mga kababayan kapag meron tayong presidente na paiba-iba po ang sinasabi, no? At hindi po parang walang parang sige lang. Parang walang prinsipyo. Diba? Anyway, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto naman yung sinasabi nating yari kay Baste at mukhang ano ba sabi natin sa thumbnail natin? Susunod sa yapak ni former President Duterte sapagkat ito po ang balita mula sa PDP Laban. Robin takes leave as PDP Laban President. Baste takes over as acting party head. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Hindi ko na po babasahin ang kabuuan ng kanilang ang tawag dito letter, no mga kababayan, sapagkat ano naman yan yan understandable naman to na pinalitan ni Baste, no, si Senator Robin Padilla bilang president kasi acting head ng mga kababayan. So pinalitan muna pansamantala. Ito ang iniisip ko ngayon mga kababayan. Kung sakasakaling ma-impeach nila si Vice President Sara Duterte at magkaroon nga ng sinasabi ni Trillanes na ano yun, yung hindi na pwedeng tumakbo, no? Hindi na pwedeng i-elect. Kumbaga, linisin na nila si Vice President Sara Duterte sa mundo ng politika. Ito si Mayor Baste ang pwede natin panlaban mga kababayan sa 2028, no? Ito parang training ground na po ito ni Mayor Baste diyan po sa pagiging president, diyan po sa PDP Laban at palakpakan po natin 'yan. So, ano pong inyong masasabi diyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, Risa Hontiveros talagang nanginginig. Nanginginig ang mga laman ni Risa Hontiveros dahil po sa kanyang naging pahayag ng mga nakaraang panahon. Ito po yun ipinost po ulit ni Uncle Kigol. Sabi niya po, hanggat nasa pwesto si Sara. Ito mga kababayan, si Senator Risa Hontiveros, hanggat nasa pwesto si Vice President Sara Duterte, while VP Sara is in power, the threat of the full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Nanganganib talaga ang kanilang mga political career habang po, sabi ni Risa Hontiveros, habang nasa power, habang nasa posisyon si Vice President Sara Duterte. Because yun pala mga kababayan ay nag-aambisyon din po palang maging presidente. Itong si Risa Hontiveros sa 2028. Nako po. Kaya naman pala nanginginig ang mga laman ni Senator Risa Hontiveros dito. Sa kanyang pahayag na ito patungkol po kay Vice President Sara Duterte at mga Duterte. Well, anyway, ito nga yung sinabi ko kanina, no? Kung sakasakali man, kasi ayaw nilang tigilan Ayaw nilang tigilan. 3 years pa. We don't know what's going to happen. 3 years pa po mga kababayan. 3 years pa po nilang titirahin si Vice President Sara Duterte. Baka mamaya madali nila si Vice President Sara Duterte. At least may plano, ano na tayo, parang nakahanda na tayo. Diba? Ito na, may pamalit na po. Kung sakasakaling burahin nila si Vice President Sara Duterte sa political career niya, di ba? Ito si Mayor Baste po. Ay pwede nating asahan ng kababayan. Okay? So yan po ang totoong pakay, totoong plano ni Risa Hontiveros, no? Itong kanyang statement na ito, danger daw no? So meaning there is something na gusto nilang mangyari, okay? Ito pa mga kababayan, ako naman, binanatan ni Attorney Rowena Guanzon ang corporation chief na si Rafael Consing Jr. Ito po ay patungkol mga kababayan sa Maharlika Fund or Maharlika Investment Fund na umano'y
milyong sahod. Yan mga kababayan. Pasahod tayo ng pasahod ng milyones, milyones every month. No? Nako, magkano ba ang ano nito? Magkano ba ang open nga natin to para malaman natin yung ano yung sahod nito. Open muna natin yung link mga kababayan. No? Balikan po muna natin dito. Ito na. Mula po ito sa Abante mga kababayan. No? Magkano kaya ang sahod nito? Kaya hanapin nga natin dito mga kababayan. Kung magkano ba talaga ang sinasahod. Kung makita natin. Wala naman nakalagay dito. Yan, hindi po nakalagay yung sahod mga kababayan, but sabi po, no, ni Attorney Rowena Guanzon ay milyones daw. Teka lang, i-research nga natin. Maharlika Chief salary. Ito na. Nako, ito pala mga kababayan, Maharlika Investment Corporation Rafael Conseng confirm that as President and CEO of the state-owned fund, he is set to receive a 2.5 million monthly salary. Ang laki ng salary na ito. But stress that the amount was determined by the committee, not him. Grabe na. 2.5 million, mga kababayan. Grabe ang nito. Tapos walang kita ang Maharlika Investment Fund, walang kita. Tapos 2.5. Ano na tayo ngayon? Kung kumita man ito ngayon, itong Maharlika Investment Fund na ito, kung kumita man ito ngayon, pang pang abono lang dito sa mga sinasahod ng mga inayutak na ito. Hay nako, gobyerno. Nako talaga. Akala ko 100,000 lang yung millions ay by year ay may monthly pala ito 2.5 million pesos monthly salary. Nasaan ang mga kapal ng pagmumukha ninyo Anyway, ito pag-usapan din po natin itong teka lang, inom muna ako ng kape. Tayo natuyo yung natin, yung lalamunan natin doon sa 2.5 million na monthly salary. 2.5 kahit 100,000 lang okay na. Di ba? Kahit 50,000 lang okay na. Yung pa bang 2.5 million? Anyway, eto mga kababayan, pag-usapan muna natin itong si Torre. Sabi po dito sa balita mula po sa News 5, sa mga magulang, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto. Ayun po kay Torre ito sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating kami sa loob ng 5 minuto. Ito po mga kababayan ay patungkol po sa bullying. 5 minuto. Sabi dito, 5 minuto. Nandun na po sila. Sabi may nag-comment dito kanina mga kababayan. Sabi, anong 5 minuto? Sa traffic pa nga lang, 10 minutes Diba? Sa traffic pa lang, kulang nyo na yung nyo. Ayusin nyo muna yung traffic bago kayo Anyway, ito pa. Dahil po yan dito, post na ito mula po sa inquirer.net. Sabi naman po dito ni Torre, report bullying via 911. PNP tells public as school year begins. Magiging si Torre. Magiging na siya. Ano ba yung tawag niya sa mga school? Guidance counselor na din ito. Diba? Yung mga bullying dinadala yan kung hindi guidance counseling ay pupuntahin sa principal's office. Diba? Yung mga bullying na yan para mabigyan ng leksyon. Ngayon po ay pwede niyang itawag kay Torre. Pag binuli po yung mga anak ninyo, tawagan niyo lang si Torre. 5 minutes, nandyan na po yan. About bullying Bullying mga kababayan. Trabaho yan ng guidance counselor papasukin na rin siguro yata ni Torre. Diba? Papasukin na rin ang pagiging principal at guidance counselor. Bullying 911, nandyan na 5 minutes. Mga magulang, makinig po kayo kay Torre. Pag hindi po dumating ng 5 minutes, traffic po yan, traffic. Kaya antayin nyo lang. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan.
balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Matapos nakakuha ng boto ang Vice President na si Sara Duterte sa butong 18 pabor, 5 lamang ang tutol at 0 ang nag-abstain. Senado, ibinalik sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ito ang malaking good news matapos magtagumpay na makakuha ng boto. Impeachment case ng Vice Presidente ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ito ang kakapasok lang na balita sa mundo ng politika na siyang tila sumampal ng katotohanan sa lahat ng mga mambabatas sa Senado at Kamara na minamadali ang impeachment trial na lilitisin sana sa mataas na kapulungan. Totoo kaya ito, mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, sadyang kahit ilang beses ngayong harangan, panggigipit na halos taklakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte para harangin upang hindi makatakbo sa darating na 2028 national election, ay sadyang ang kapalaran na talaga ang gumagawa ng paraan upang hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos matagumpay na makakuha ng boto ang Vice President na si Sara Duterte Carpio sa butong 18 pabor, 5 lamang ang tutol at 0 ang nag-abstain. At ibinalik na ng Senado sa Kamara ang impeachment complaint laban sa Vice President na si Sara Duterte. Impeachment case laban sa kasalukuyang Vice Presidente na si Sara Duterte Carpio, kumpirmadong ipinatitigil na sa Korte Suprema. Ayon pa sa kumpirmadong balita ng source ng Bombo Radio Philippines sa kanilang official Facebook page. And I quote, pagpapatuloy pa ng impeachment trial versus VP Sara Duterte, ipinatitigil sa Korte Suprema. Tingnan, naghain ng supplemental petition ang ilan sa mga abogado sa pangunguna ni Attorney Israelito Torion upang hindi na isagawa ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Inihain nila ang naturang petisyon ngayong araw sa Korte Suprema kasama ang mga kahilingan na ipanal and void ang articles of impeachment at writ of prohibition naman na para ipahintong maipagpatuloy ng Senate Impeachment Court ang proceeding nito dahil sa umano'y invalid ang impeachment complaint. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot. So yan, mga kababayan, ano pong inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.